Hi! Kumusta kayo dyan? Kumusta yung mga buhay-buhay natin? Eto na naman tayo. Maglalahad na naman ng konting salitain para meron tayong mapag-usapan. Nalaman ko lately lang na ayon ito sa kautusan ng Diyos tayo palang mga lalaki, hindi tayo ginawa para basta na lang mabuhay dito sa mundo, para na lang gugulin ang buhay natin hanggang tayo mamatay ulit, kundi tayo palang mga lalaki ay nilalang tayo ng Diyos para purihin siya, pasalamatan, sambahin ang kanyang pangalan, at sundin ang kanyang mga kautusan. Yun pala ang purpose kaya tayong ginawa ng mga lalaki. Sundin natin ng Panginoong Diyos, pasalamatan sa kanyang ginawa sa paglalang sa atin. Ngunit dumating ang punto na tayong mga lalaki ay hindi pala kayang mag-isa. Hindi kayang mamuhay ng solo. Kaya sa pagkakataon na to, nakita tayo ng Diyos na nalungkot, na hindi tayo masaya simula nung kanyang tayo lalangin. Kaya naisip ng Diyos na gumawa ng isang babae mula sa ating tadyang para tayo ay magkaroon ng kasama. Hindi ginawa ang babae ng Diyos para siya ang ating sambahin. Hindi ginawa ang babae para siya ang ating paglingkuran. Hindi ginawa ang babae para siyang mamuno sa atin. Bagkos ginawa pala ang babae para maging kasama natin sa buhay. Para maging kasama natin sa pagbubuklod ng isang pamilya. At hindi para kasama ang babae na gumawa ng kasalanan sa Diyos. Hindi pala ganun. Ang purpose pala natin, ang babae ay kasama ng lalaki para maging masaya at hindi para maging makasalanan. Kaya tayong mga lalaki, tayong magdadala, tayong tagapangulo ng pamilya, tayong magdadala sa kanila doon sa buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa kalooban mo na mahalin ang mundo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, kaya tayo pala ay nilalang. Yun ang nalaman ko itong mga panahon na ito. Tayo ang magdadala ng pamilya, tayong lalaki. Huwag naman hayaan natin yung mga asawa nating babae, yung mga nobya natin na magtrabaho sila sa ibang bansa para lang buhayin ka na lalaki. Samantalang ikaw, painom-inom lang, pabisyo-bisyo. Yung asawa mo nagpapadala sa'yo ng pera, sa halip na ikaw yung nandoon. Sa halip na ikaw yung nandoon para magtrabaho para sa pamilya mo. Hindi man kayo maghiwalay, ikaw dapat ang tagapangulo na lalaki ka. Ikaw ang tagapangulo para pangunahan mo yung pamilya mo na magtrabaho at magpuri sa Diyos. Yun ang purpose nating mga lalaki. Kaya tayo nilalang ng Diyos dito sa mundo ay para sambahin siya at purihin siya. Hindi para magliwaliw, magbisyo at mag-adik, maging masama. Dapat sa atin, uunawain natin palagi ang mga kapwa natin, maging mabuti tayo, maging huwaran tayo ng mga lalaki sa mga mabubuting bagay bilang pagsunod sa Diyos na may lalang sa atin. Huwag nating kalilimutan gumawa ng mabuti. Mahalin natin ang paggawa ng mabuti kaysa paggawa ng masama. Magbigay tayo kung mayroon tayo ng ayon sa ating puso. At huwag tayong mangumit, huwag tayong kumuha ng mga pag-aari ng kapwa natin. Yun lang ang masasabi ko. Tayong mga lalaki ay ginawa ng Diyos para purihin at sambahin siya. Hindi
kundi para mamuhay sa mundo ng makasalanan. Mabuhay sa mundo ng pagsuway at hindi pagsunod sa Diyos. Kapahamakan ang mangyayari sa atin. Yun lang po. Maraming salamat.